muli sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating channel. Sana hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na and like these videos kung nagustuhan po ninyo. Okay, ngayong araw ay tatalakayin natin ang isa sa pinaka-importante o yung pinaka-importanteng gamit ng isang technician. Ito ay ang tinatawag na multi-tester. Ito siya. Ano ang multi-tester? Ang multi-tester, from the word multi, marami siyang sinusukat or marami siyang mini-measure. So andito na lahat sa multi-tester na to. Voltmeter, ohmmeter, ammeter, andito na siya, andito na lahat. Ngayon, ano ang voltmeter? Voltmeter, a device used to measure voltage. Ammeter, a device used to measure current. Ohmmeter, a device used to measure resistance. Lahat ng yon ay nandito sa multi-tester na to. So bago natin umpisahan kung paano siya gamitin, umpisahan muna natin sa kanyang mga iba't ibang parte. So first, ito, test prod, test probe. Test prod or test probe, the input of the multimeter or multi-tester. Siya yung ginagamit. Itusok kung saan mo gustong sukatin or mayroon kang gustong i-measure, ito yung input niya. So we have positive test prod and the negative test prod or test probe. Positive, negative. Next, we have this one. Ito, range selector knob. Range selector knob. From its name, malalaman natin ang use niya. Range selector knob. So dito tayo nagsiselect kung ano yung iti-test natin. Ipihitin lang natin yung knob at isiset siya kung saan siya nababagay doon sa susukatin natin. Next, we have the different numbers here. So this is range scale or multiplier. Range scale or multiplier. Ito po ang mga number na yan. Next, this one. 0 ohm adjuster. 0 ohm adjuster. Used to set the pointer to 0 reading. Kung paano siya gawin, iset natin siya sa 0 by shorting the two test rods. Yun. Pag hindi tumapat yung pointer sa 0, pipihitin mo lang ito hanggang yung pointer ay tatapat sa 0. Next, this one. Itong itim, yan, to. Infinite adjuster. Used to set the pointer at infinite reading. Saan po naman yung infinite? Ang infinite ay nandito sa kanyang unahan dito. Yung sign na parang S. Infinite. Pag hindi gumagalaw yung pointer, that means nasa infinite reading siya. So pag hindi tumapat ulit yung pointer doon sa infinite sa may unahan, ito rin yung pipihitin mo para siya ay
tumapat. Bakit kinakailangan nating itapat sa infinite o sa zero? Para maging accurate yung ititest natin. Kagaya doon sa kilusan, 1 kilo kunada, pero wala palang 1 kilo. So dapat nakaset siya, accurate siya. Pag hindi accurate at nag-test tayo, hindi accurate yung pointer natin or yung tester natin at nag-test tayo, sasabihin ng tester kung ano yung nami-measure niya. So ikaw na technician, sasabihin mo, oh, sira na. Yun pala, hindi nakaset yung tester natin sa maayos na setting. So dapat nasa maayos yang setting bago natin siya gamitin. Okay po. Next, this one. Yung mga tatak sa loob. To. Doon sa kabila. Tawag dyan, brand plate or name plate. Brand plate or name plate. Yung manufacturer at yung brand ng tester, kung ano siya. Kagaya nito, Sanno. May tatak. Next, we have the different numbers. Yung mga numbers na yan, yung nakikita dyan sa loob. Ang tawag dyan, reading scale. Diyan tayo magbabasa. Babasahin natin yan kung ano yung pointer. Kung nasan yung pointer, doon natin siya babasahin. Okay po. Next, we have yung nasa gitna, yung nagtuturo from the word pointer. So, ang tawag doon, pointer or needle. Sa yung tagaturo kung saan banda yung resistance or voltage na hinahanap natin. Siya yung nagpo-point. Kaya nga tinawag na pointer. Okay. Sa loob nito ay mayroong two sets of batteries. Dalawang AA at isang 9 volts. So mayroon din siya ay battery operated or DC operated. May mga tester or multi-tester na hindi po naalis or natatanggal po itong kanyang test rod. Kagaya po nito, naalis siya. Yun. Meron siyang socket na tinatawag, ito yung socket. Positive socket and the negative socket. Ito, kung mapapansin ninyo, kulang siya. Breaking you off another non-stop music mix. This is a journey into sound. Output. Dito siya, ang gamit nito para doon sa sound, sa decibel. Kung gano'n na siya kalakas yung amplifier natin o yung component natin. Kung gaano siya kalayo bumato ng sounds. So, okay po tayo dito sa multi-tester. This is analog multi-tester. Analog kasi nga tayo yung magbabasa dyan. Mayroon pang isang klase ng ganito, which is so-called digital. Mas mahal lang ng kaunti yun, pero mas maganda yung digital kasi nga kahit in circuit yung ititest natin, pwede siyang gamitin. So yun na yung mga different parts niya. We have the test rods or test probe, positive test probe, negative test probe. Then we have the range selector knob, range scale, 0 ohm adjuster, infinite adjuster,
nameplate or brand plate, reading scale, and pointer. Then we have the frame, the housing of the multi-tester. Okay, kanina nabanggit ko na ito ay binubuo ng tatlong device: voltmeter, ammeter, at saka ohmmeter. Ammeter, voltmeter, at saka ohmmeter. Asan dito ang ohmmeter? O paano natin isisit ito sa ohmmeter? Pag hindi po ginagamit ang multi-tester na to, ang gamit ang tawag pala is multi-tester. Pag ito ay ginamit na at saka pinihit na po itong range selector knob, for example, pinihit natin, pumunta siya sa X1. Ang multi-tester kanina, siya ay naging isa ng ohmmeter. So, ang ohmmeter pala ay nasa mga X1, X10, X100, X1K, at saka X10K. Pag yung range selector knob ay tumapat sa mga XXX na yan, or times 1, times 10, times 100, times 1K, at saka times 10K, yung multi-tester na to, magiging ohmmeter na po siya. Nakuha po. So, dito yung range, different range ng ohmmeter, X1, X10, X100, X1K, X10K. Okay. Paglampas naman niya, pupunta tayo sa kulay red. Mayroon tayong makikitang kulay red doon sa range selector or sa multiplier. Yan naman ay para sa voltmeter. There are two types of volts, the AC and DC. If we say AC, alternating current, yung lumalabas sa bahay, mga outlet sa bahay natin, yon ang AC. Pag DC, ito yung mga battery or direct current. So pag ang ititest natin is AC, dito tayo sa kulay red. Mayroong mga range dyan na 10, 50, 250, and 1,000. Ulitin ko po, voltage or voltmeter, we have the different range, 10, 50, 250, and 1,000. Next, punta tayo dito. Mayroon naman, hindi kayo maliligaw dito kasi may mga tatak na siya. Yan o, DCA, direct current. DCA ya? DCV pala. DCV, direct current voltage. So pag direct current naman ang ititest, nandyan na po yung mga different range. So pag dito sa kulay red nakatapat, voltmeter pa rin siya. Pag dito nakatapat sa DCV, voltmeter pa rin siya. Pag dito naman na sa may DCA, direct current ampere, ito ay nagiging ammeter. Pag yan na nakatapat, yan, magiging ammeter itong multi-tester natin. Nakuha po. Sana may natutunan kayo rito sa ating ibinahagi muli. At sana yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na and pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga ibabahagi pang mga videos. Maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod po. Ingat po tayo lagi.